Nananawagan po ang Commission on Human Rights kay bagong PNP Chief Nicolas Torres III na maglabas ng malinaw na direktiba. Kagnay po yan ang pahayag ng bagong hepe na isa sa magiging batayan ng performance ng mga police ang paramihan ng mga aresto. Saksi, si June Veneracion. I would like to... Nako, Torre, sinasabi ko sa'yo. Torre. Iwasan mo nagsusuot ng all white. Ha? Oh, alam ko, uniforme nyo yan, pero talagang medyo hindi talaga bagay sa'yo. tell my people, give your best. Because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang misyon. Yun. Do your best. Oh. Manghuli kayo. Paramihan ang huli. So, everybody should be in their toes. Walang padri-padrino sa promotion sa ilalim ng pamumuno. Nako, walang padri. Itong tatlong itlog na ito mga ipokrito. Walang padri-padrino sa promotion? Ha? Ano ang nagawa ni Torre? Oh, 2-star general. Ang daming nilagpasan. Sa tingin ninyo, magiging PNP chief to? Kung hindi nito kinidnap si Tatay Digong? Ha? Kung hindi ito nag-illegal stay-in doon sa KOJC at binabo yung katedral? Oh, 'di ba? Bakit? 'Yun ang gusto ni Marcos. Kayong mga Marcos, ito diretsahan po tayo kayong mga Marcos. Wala kayong naitulong sa Pilipinas. Pares kay ni Amy. Oh. Bakit nabanggit na naman ito si Amy? Teka, mapunta tayo kay Amy. Tatandaan nyo po, ang Duterte, 2 beses nang ipinanalo ang Marcos. Una, eto si BBM, hindi nga ito manalo kay Lenny eh. Puntahan muna natin ito. Hindi ito manalo kay Lenny. Ipinalalo lang ito ni BP Sara. At kung si BP Sara ang tumakbo noon, hindi presidente ito si Marcos. Kung hindi mo binudol, kung hindi kayo magkapatid, binudol nyo ang mga Pilipino, kayong dalawa ni Amy, hindi ka magiging presidente. Malabo yan. So, una, na ipanalo ni PRRD, o bagamat hindi ito inendorso ni PRRD, pero syempre, ang kargang pangalan ni BP Sara ay Duterte, yan po ay talagang nag-ugat sa impluensya ni Tatay Digong. It's not only BP Sara. It's the influence. It's the name Duterte from the original Tatay Digong. So, indirectly, ang talagang nagpanalo dito kay BBM na dumaan kay BP Sara ay si Tatay Digong. Ngayon, alam natin lahat, even the Manganatics will admit this. Kung si Amy ay hindi dumikit sa Duterte, talo rin. So, 2 ng Marcos ang nakinabang sa Duterte. Tanong, sana naman may pakinabang ang Duterte sa Marcos. Dahil sa katotohanan, kayong mga Marcos, puro kabulustugan, puro kalukuhan, puro kasamaan ang nagawa nyo sa Duterte. Wala kayong naitulong. Di ba? Nakakadalawa na kayo. Hindi mo pwedeng itanggihan, Amy. Bumulusok ka na sa rating. Dumausdos ka na. Bumagsak ka na. Nakakapit ka lang pang 12. It's because of the name Duterte. It's not the name of Marcos anymore. Ng bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III. Isa yan sa mga pangako ni Torre. Ang unang hepe ng PNP
na graduate ng Philippine National Police Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Hamon ko sa iyo, panitalihing malinis at ano? Malinis at ano? Marcos, ulit-ulit. Ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang Malinis at marangal? Bawal ang sigarilyo sa loob ng KOJC, yung mga yan nagsisigarilyo doon sa loob. Bawal sa public place. Manigarilyo sa Davao? Nanigarilyo yan? Malinis ba umihi kung saan-saan yung mga pulis ni Torre? Yang pulis Torre, binaboy ang KOJC. Tama ba yun? Makatarungan ba yun? Nilinis ba nila bago sila umalis? Sino naglinis nung kalat nila doon? Yung tinaihan nila, yung inihian nila, yung mga sigarilyo nila, yung mga upos nila doon. Sino naglinis? Nung umalis sila, KOJC, ihi nyo, tain nyo, KOJC naglinis. What are you talking about malinis? What are you talking about marangal? Marangal ba yung maghukay ka sa loob ng katedral? Marangal ba na maghukay ka sa loob ng eskwelahan? Ano marangal doon, Marcos? Napaka-ipokrito talaga nitong tao na ito. Alam mo kaya nakakainis eh. Pabarong-barong ka dyan, tapos magsasalita ka, nakala mo kung sino ka, na may nagawa ka sa Pilipinas. Wala, oy! Sige, anong nagawa mo sa Pilipinas? Wala. hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tutukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Nako! Marcos, tanong. Nagagalit ka sa mga drug dealers. Dun sa user, Marcos, anong dapat gawin natin doon sa mga nag-a-addict, especially cocaine? Sige nga. Ako talaga kinikilabutan if you're talking about drug use. Si Tatay B mismo nagsabi, bangag ka. Kaya totoo yun, kaya hindi. Dapat mong patunayan bago ka magsalita ng ganyan. Kasi wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Again, di kita pinagbibintangan. I have my own opinion. Ang trabaho mo, magpa-drug test. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Huwag ka munang magsalita about droga. Wala ka sa posisyon. Direktiba niya sa mga pulis. Paramihan ang maaaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Yun ang masama. Okay. Ito, delikado. Paalala ko lang, doon sa mga hindi nakakaalam, ano ang nagawang matino ni Torre sa Pilipinas? Ano ang bag ni Torre sa Pilipinas? Ano ang lehitimong nagawa nito? Nakarapat dapat siyang tangkiliging PNP chief despite being 2-star general. PNP graduate. Ang daming nilagpasan. Ano? Sige nga, ano? Wala. And this is public knowledge. Huwag niyong lokoheng mag-amo ang Pilipino. Kaya ka lang nagdadyan because pinahuli mo, kinidnap mo, according dun sa mga lawyers ni Tatay Digong, si PRRD. At hinabol-habol mo si Pastor Kibuloy kahit wala kang warrant of arrest. So in short, hulihan. And here you are again. Paramihan ng huli.
This is very dangerous. Ako, nakakaramdam ako. Martial law is coming. Humanda po kayo mga Pilipino. If not, kung hindi man dumating ang martial law, silent martial law is surely to come. Dahil ang kalaban ni Marcos ay ipahuhuli. At yung ipahuhuli, nagpapahuli sa mga kalaban ni Marcos, prinomote. Ginawa pang PNP chief. Do you see the character of Marcos? Do you see the personality of BBM? Ang kalaban, hindi niya kayang labanan ng patas. Ipapahuli niya. Gaya nga ng sabi ni Torre, kay Atty. Torion bago siya pumasok ng KOJC at sumugod. Papasok kami sa ayaw at sa gusto niyo. Ano rin na sinabi niya kay Tatay Digong? We will do this the hard way or the easy way. Sa madaling salita, hindi issue rito kung tama at kumpleto ang papeles ng kanilang paghuli. Ang issue dito, kaya ka naming damputin. Sa presinto ka na magpaliwanag. That is the style of Torre, and Torre wants paramihan ng huli. And that he will apply. His style, he will apply to you, to me, to everyone. Regardless kung may kasalanan or wala. Why? Si Pastor Kibuloy walang kasalanan. Halungkat kaso. Si Tatay Digong walang kaso. Binitbit. Hindi pinayagang imit yung abogado rito bago bitbitin sa dahig. That is Torre style. And that what Marcos wants. Yan ang mabigat na pangyayari sa bansang Pilipinas. At ito mga kababayan, the latter part, bago po tayo magkaroon ng 2025 election, napansin ninyo, ang kanilang plano ay ipahuli ang mga vloggers. Remember that. Pinaplano na yan. Pinapatawag sa kamera, iniipit, tinatakot, kinakasuhan, etc., etc., etc. Itagaan nyo sa bato itong sinasabi ko. Ang mga vloggers patatahimikin. Hindi nila nakuha sa pahiring-hiring dyan sa kamera. Pero mapapansin mo ang litanya ng bawat isa. Yung mga sekretary niya, ang litanya, fake news peddlers, vloggers here, vloggers doon. Ano sa madaling salita? Ayaw nila na may kokontra sa kanila. And they will do everything to stop us. Kung hindi epektibo yung kamera, dito nila dadaanin. Yan po ang nakakatakot. That is very possible. Kung nagawa ni Torre kay Tatay Digong, kung nagawa niya sa isang reliyon na babuyin, all the more sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ay! Sabi nga naman ng isang congressman, hindi ordinaryong Pilipino ang vloggers. Bobo talaga. Anyway, tingnan nyo. Itaga nyo sa bato itong sinasabi ko. Yan ang mga susunod na hakbang ni Torre. Kaya nga nagpa-intro na ng ganyan eh. Susunod kayo sa amin? O huhulihin namin kayo? Sa presinto na lang kayo magpaliwanag.
ibinabalik ni Torre yung ganung style. Yung, hindi ito ang tamang panahon para tayo magtalo, attorney. Papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo. Sa madaling salita, sa presinto kayo magpaliwanag. That is very dangerous. Inaalis na po yung due process. And anong tawag dyan? Silent martial law. I believe it's coming. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Yung reward system. Noong investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang bantao kapag nagparamihan ng aresto. Sabi ni Torre, ibahin daw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Pero nagyayabang na naman si Torre. Ang dating ibig niya sabihin, hindi katulad nung kay PRRD, patay. Nanlaban eh. Sa kanya aarestuhin. Buhay. Ang problema ito. Diba? Yung katulad ni Roque. Diba? Kakasuhan ka ng hindi bailable. Aarestuhin ka nga. Kahit mahina ang kaso, kahit walang katotohanan, pag inaresto ka at yung pinaratang sa'yo, kahit hindi totoo, dahil kakampi nila ang prosecution, kakampi nila ang DOJ, kakampi nila ang executive, pag galit sila sa'yo, magkakalkal sila ng kaso, sisilipan ka ng butas, ipahuhuli ka doon sa kasong walang bail. So for the meantime, i-delay yan ng i-delay. Kaya nga ganyan ang ginawa kay Roque, para makulong. Ganyan din ang ginawa kay Tatay Digong. Ipinatapon naman sa Hague. In short, kahit walang kasong maliwanag, tatahimik ka. Bakit? Dadaling ka sa Hague. Ipakukulong ka. Walang bail. Pag nakakulong ka, tahimik ka na. Yan yung sinasabi natin. Yes, buhay ka nga. Nakakulong ka naman doon. Hindi natin alam sa kulungan, sasabihin na lang hinart attack ka. Pinayari ka na doon. Hindi malayo sa katotohanan yan. Posible yan. Mangyari man yun or hindi, na-accomplish nila yung gusto nila. Napatahimik ka. Isipin mo si Tatay Digong nandito. Hindi nadala sa dahig. Sumama siya sa rally paikot ng Pilipinas ng Duterte. Panalo ang Duterte. Diba? Although nadaya lang yan, ako'y naniniwalang panalo talaga yan. Pero ang panalo nila convincing, hindi kayang dayain. Bakit? Pinatahimik, dinala sa dahig. Yan yung sinasabi ko. Silent martial law mangyayari sa Pilipinas. Sa panunungkulan ni Torre. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Nakampi nyo yan eh. Di ba? Pumasok nga kayo sa KOJC, tapos pinalalabas na kayo ng korte, hindi naman kayo nakinig. Walang bat. Huwag na nga tayo maglokohan. Pag ginusto ninyo, mangyayari. Pero ayon sa Commission on Human Rights, dapat maglabas si Torre ng malinaw na direktiba na siyang ibababa at susundin ng lahat ng mga pulis. Mahalaga na may malinaw na polisiya ang PNP ukol sa paramihan ng huli, lalo't karaniwan sa mga naaaresto
nasa haling ng mahihirap at vulnerable Hindi po mahihirap ang habol nila. sectors. Po kung ang ating Hindi po mahihirap habol niyan. Maniwala po kayo. Vloggers ang habol ng mga yan. sukatan ay numbers, baka po paramihan lang talaga. Eh kasi isa pa naman kayong HR na yan, human rights. Kinampihan nyo yung addict, kinakampihan nyo yung drug lords, instead na yung police. Diba? Ganyan ang ginawa nyo nung panahon ni Tatay Digong eh. Human rights. Eh yung ginaasa ng ng addict, yung pinatay ng addict, nahawa kayo? Nag-human rights? Ito na naman kayo eh. I mean, kahit tama sila ngayon, sino makikinig sa kanila? Sino maniniwala ngayon sa human rights? Just for the sake na makapag-comply sa directive. Hindi tama yung proseso ng panguhuli o baka wala namang ebidensya just for the sake na huliin lang yung tao. Ma-meet lang nila ba yung numbers. So yun po yung very alarming. Open po siya sa abuse. Yun po ang nakakatakot po doon. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para paharapin sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. Tignan mo yung tawan nito. Tawan di mo. Ito si Torre. Lumaki ulo nito eh. Akala niya sa pagiging pulis, lamang siya kay Bato. Yung ganitong tawa, yung we'll cross the beach when we get there. Parang, hindi, humanda lang kayo. Akala mo, mas magaling ka dahil nakasandal ka sa isang leader na weak na katulad ni BBM? Is that an accomplishment? Alam niyo sa totohanan nga, masisira ang ahensya ng pulis dito kay Torre. Yung kinabibiliban mo, yung pagiging PNP chief, bumababa ng level. Talagang pwede palang mangyari yun kahit illegal ang ginawa. But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. No, una, ginaya pa nito si Panelo. Si Panelo una nagsabi nun, remember? Roque, abogado ka naman. Ay di harapin mo. Yeah. Palawa, hindi ito yung sitwasyon na dadalhin mo sa kalsada para mag-rally yung kaso. Alam mo, yung ginagawa ni Roque ay nasa batas natin yan. Karapatan po ni Roque humanap ng asylum. At karapatan din niya ang mag-rally. Hindi kasi lahat ng bagay nagagawa nyo sa brasuhan. Tandaan mo, Torre, may karma ang lahat. Kung ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. At we witnessed, no, a lot of stories. Maraming kingdoms na po ang bumagsak. Kaya huwag kang aasa na forever kang ganyan. May karapatan yung tao.
Ang kaso, hindi nyo ngayon madaan sa brasuhan. Yan yung style ninyo eh. Brasuhan. Hindi nyo magawa. Alam mo, Tore, gusto kong marinig sa'yo mismo. Pagbaliktad ng mundo na si BP Sara na ang nakaupo, hindi ka tatakbo at sasabihin mo, dito lang ako sa Pilipinas, haharapin ko ang batas. Kasi baka mamaya, by the time maging presidente si BP Sara, wala ka na sa Pilipinas. Ibabalik ko sa iyo yung mga sinasabi mong umuwi ka na lang, abogado ka naman. Harapin mo ang batas. Ipakakain ko sa iyo yung sinabi mong yan. Ibabalik ko sa iyo yan. Pagkaupo ni Presidente. Ay pagkaupo ni BP Sara as President sooner or later than 2028.